Lahat na kayo magsama-sama. Ang importante, makabili si Juan Maria ng murang bigas. Ikaw na rin may sabi, mura na sa international market, bumaba na yung taripa, dapat ho, malapit-lapit na sa 30 per kilo. Pero bakit wala pa rin po? Siguro po kailangan linawin natin na yung Department of Agriculture has no power to control prices. Para dun sa mga nag-iisip na ipagpatuloy pa yung impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte, mag-isip-isip ho kayo. Pakinggan nyo ho mga kababayan ang mga sasabihin itong si VP dito sa video na to. Pero bago ho lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na ho gagawin. I-click nyo lang ho yung joint button na nandyan sa baba. Yun na nga mga kababayan, umpisahan na ho natin itong interview na to ni Vice President Sara Duterte. Game! Para sa akin lang ha, posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga Office of the Vice President and ibang mga supporters. No? Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Dahil meron kasing rules ang impeachment. No? So, pwedeng sundan yun. And nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot ng tao. It is a ano ba? It is a parang I'm trying to think of the word, parang not really irritant but an inconvenience. It is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers and of course merong support staff na kailangan i-hire at kailangan bayaran ng kanilang mga professional fees. But otherwise, para sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos sa akin. Ayun. Hindi ho kagaya ng sa good government, di ba? Pagka nagsalita na itong mga congressman na to, kung ano na lang ho yung mga sinasabi nila, yun ho ang gusto nilang ipakitang katotohanan sa ating mga kababayan. Wala ho silang pakialam kung hindi makasagot itong Office of the Vice President o kung ano pa man ang paliwanag nitong si VP Sara. Ang gusto lang ho nila dun sa Committee on Bad Government, masiraan ho itong si Vice President Sara Duterte. At ito na ho mga kababayan, ha? Ano ho ito request ho sa atin, nagawan daw ho natin ng reaction video. Itong paninermon na nitong si Erwin Tulfo. Ito mga kababayan, dito nyo ho makikita kung gaano kawalang kwenta itong number 1 na senator ng mga Pilipino ngayong mga panahon na to. Kasi kahit sa ang survey ho natin tignan, nangunguna ho talaga itong mama na to. Hindi ho rin, mapanggang sa ngayon, tayo ho dito sa PH Update, di rin ho natin maintindihan kung bakit nagna-number 1 itong walang iyang congressman na to. Ano ho bang nagawa nitong si Erwin Tulfo? Kung bakit ho siya nagna-number 1 sa mga survey. Ito ho, pahiro na naman ho itong Tulfo na to. Kayo na hong humusga dyan sa comment section at comment nyo sa baba kung susuportahan nyo itong mama na to. Ito mga kababayan, panoorin ho natin ang buong video. Ayan Salcedo, game. Mr. BPI, Mr. Chair, tanong ko lamang po, nabanggit niyo ho yung utilization na tinanong po ni Congresswoman Kimbo, bakit yung utilization mababa? So, may explanation ho kayo na sobra kasi nga baka unforeseen reasons, so hino-hold nila. Para lang ho makita ninyo mga kababayan kung bakit hindi ho karapat dapat na maging senador tong mama na to. Dito sa video na to mga kababayan, makikita nyo. Ibang klase imbis na bakbakan yung ahensya na namumuno o may control dyan sa Department of Agriculture, binabanatan ho niya yung secretary ng Department of Agriculture. Dapat ho sana ang binabanatan niya itong si Marcos Jr. Kasi lahat ho ng nangyayari dyan sa Department of Agriculture, hindi naman ho mangyayari yan kung walang kumpas nitong si Marcos Jr. Tuloy ho natin. Isn't that aren't you considering that na hoarding, sir? Isn't it hoarding already? Kasi, for example, nag-import siya ng 100,000 metric tons. Ang kanyang utilization lang is 20,000. Saan napunta yung 80,000? That's a very poor excuse, Mr. BPI. By saying na wala pong kailangan unforeseen. Unforeseen what? Talagang gano'n ho, pag nag-business kami, mga unforeseen
things na kailangan mong tugunan o kailangan mong it's a part of your business. Don't you see that as hoarding? Yung holding back yung 80,000 example lang? You comment on that. Mr. Chairman. Yeah, Apo. please. Thank you po. Sir, actually po, yung pong paggamit po nila, pag-utilize, kasi nga po may duration po yung SPS-IC natin. So, with regards to hoarding, I cannot comment po kung yun po ay I can consider it hoarding. Pero pinapag-explain po nga namin sila about their utilization. Actually, sir, ang amin po kasing concern is on the sanitary and phytosanitary condition of the shipments. Kung may pest and disease. So yung pong kanilang utilization, actually sir, ay tumaas na nga rin po yan. Before po ay nasa 50% lang po. And sir, with regards po dun sa quantity na ini-apply po nila, hindi po kasi tayo pwedeng mag-limit ng applications nila because of the RTL din po. Open po siya for application. Apa. Maho yun. Naintindihan ko yung sinasabi ninyo. Pinupunto ko lamang po, the mere fact na hindi kaagad nila inilalabas yung kanilang in-import na napakarami, ay sinasabi ko as part of hoarding. Sir, we have a problem with rice ngayon. The more you hide, kukonti ang ika nga dun sa economics po natin. Pag marami kang stock, mura dapat. Kaya nagmamahal dahil kukonti eh. Okay, they're holding it back. Alam nyo, tanungin kita, Mr. BPI, sino po ang nakikinabang sa tariff reduction? Dahil sabi nyo kanina, tumaas po ang importation, correct? Sino ay nakikinabang sa tariff reduction na binawasan? Is it the importer or is it the consumer ang mas nakikinabang? Kasi wala po paggalaw ng presyo. Let me ask you that. Sino ang nakikinabang sa tariff reduction? Yung mga nakikinabang dyan na Congressman na Erwin Tulfo, yung mga kaibigan ng amo mo dyan sa Malacanang. Ngayong mga panahon na to, hindi na nila kailangan mag-smuggle. Ang kailangan na lang gawin, mag-import na lang kasi mababa na taripa. Wala pang huli, di ba? Sir, apa. I'm asking you, kayo mo nagbibigay ng permit, di ba, import. Apo. So, sino ang mas nakikinabang, binabaan ng Pangulo yung taripa, less 20% na ngayon, 15 na lamang po, pero ang presyo hindi gumagalaw, mataas pa rin. Sino ang nakikinabang? Yung importer o yung consumer? Sir, kung ganun po nga yung premise, malamang po yung pong mga nag-i-import po ang nagbe-benefit, sir. O sino yung pinakamalaking importer diyan ng bigas ngayon sa ating bansa? Yung mga nakapaligid sa diyan sa Malacanang. Yung mga nakasiksik dito kay Coca at dito kay Marcos Bangag, di ba? Thank you, Mr. Chair. May I now direct my question to the Department of Agriculture. Asek Asis Perez, ano po ang ginagawa ho ng Department of Agriculture? Alam niyo nga pala, meron po mga nagtatago ng ika nga ay yung kanilang mga import na bigas. Ano po ang ginagawa ninyo? Ano ho, nakita ninyo hindi gumagalaw ang presyo? May ginagawa na po ba ang DA, Mr. Chair? Mr. Chair, if I may, Honorable Chair, ang nangyayari po, hindi naman po, wala pa po dito yung bigas. Kasi ang hindi po na-utilize yung permit to import. Ibig sabihin po ni Director Glenn kanina, yung 61% utilization, yun lang po yung dumating na actual ng bigas. Pero yung pong 39% doon, hindi pa po dumadating yung bigas doon. Then, Mr. Chair, ang tanong lang ho natin, bakit ka magbibigay ng excess? Di po ba? Parang naniniguro ka na, bigyan mo ako ng 100,000 at tapos ipaparating mo lang 20. Anong reason? You tell me what is the reason. Why will you do that? Yung pong pag-i-issue ng BPI ng permit na SPSIC, hindi po siya pwedeng tumanggi pag nag-apply kasi po online po yon. At bawat isa po ay pwedeng mag-apply. Kaya nga po ang nangyayari, pagka po hindi sila nakapagpadating ng bigas, tinatanong po sila anong rason. At nakikita po namin na may problema yon dahil
bagit nga po ninyo, pagkakukunti po yung dumating na bigas, mamahal po yung presyo. Kaya Anak ng tokwa, imbis ho na atupagin ho nila yung kapakanan ng mga magsasaka natin para hindi na natin kailangan mag-import, napaka-efficient ng pagsasaka ng mga farmers natin. Ang inaatupag ho nila, puro importation. Noon hong pagpasok ng administrasyon na to, naging DA secretary pa ho itong si Marcos Jr. Dahil nakita ho niya, nabibisi ho siya dyan sa Department of Agriculture Tapos nababanatan ho siya. Hinawakan niya ho, pagpasok niya sa eksena, di ba pinagyayabang niya yung 20 pesos na bigas? O hindi ho niya nagawa yun. Noon nung nakita niya na ho ang realidad na hindi pala pwede yung 20 pesos na bigas, bigla ho siyang kambyo. Pinamigay ho niya ang DA. Ngayong mga panahon na to, ang kawawa ho ay ang ating mga magsasaka. po pinag-i-explain po ng BPI yung mga importer, bakit hindi nila pinaparating kagad. All right, let's granting ho yung sinasabi ninyo, hindi mo na pinaparating kaagad. Ang sunod ko pong katanungan, Mr. Chair, ay ito hong, minomonitor niyo ba kung magkano yung presyo ng bigas sa origin? For example, galing sa Vietnam, galing sa Taiwan, or galing sa Myanmar? Minomonitor po ba ng DA? Yung pong presyo ng bigas na dumarating ay namomonitor on a monthly basis. At nakita po namin talaga na mumura po dapat yung, hindi lang po yung taripa, Mr. Chair, pati po yung presyo ng bigas sa international market ay bumaba nitong mga nagdaang buwan. At ang nakita rin po namin na tama po yung conclusion ng committee na ito na mukhang hindi po gumagalaw, hindi po nagre-reflect yung pagbaba ng bigas sa international market. At the same time, yung pong ating taripa kumpara po doon sa presyo ng bilihan ng bigas. Mr. Chair, kung bumaba na yung presyo sa international market, bumaba pa yung taripa natin, sobra-sobra na, Mr. Chair. Ang pagbaba dapat ng presyo. Kung sinasabi mong mura na ang bigas sa international market, binabaan pa ng Pangulo ng 20% yung taripa. Sir, sa computations namin, dapat ang mga pinakamahal na bigas na broken na imported rice ay dapat nasa 30 na lang, Mr. Chair. Hindi talaga mangyayari yun. Kasi yung math nyo dyan sa House of Representatives at yung math nila dyan sa Malacanang, nahahaluan ng pulburon pagka nagko-compute kayo. At ang problema dito, hindi naman talaga kapakanan ng mga kumukonsumo ng bigas, ng mga kababayan nating mamimili, yung iniisip nila. Ang iniisip lang ho nila yung mga kaibigan nilang importer. Pinababaan ho nila yung taripa para talagang makabuelo, no? Talagang tiba-tiba yung mga kaibigan nitong mga nasa administrasyon. Nakinabang lang naman ho dyan sa pagtapyas na yan. Ang dami na ho, halos wata mga senador, kinukontra yung pagtapyas ng taripa na yan. Kasi yung portion ho ng taripa na yan, dapat sana makukuha bilang kita ng ating pamahalaan. At yung portion ho noon, kita na yon, mapupunta sa ating mga magsasaka. Ang nangyari ho mga kababayan, nalugi na ang ating bansa sa pag-i-import ng bigas at konti pa ho yung dapat sana ayudang matanggap ng ating mga magsasaka. Magagamit nila yan para sa kanilang mga edukasyon, pataba o kung saan pa man. Ngayon ho mga kababayan, imbis na yun ang mangyari, binawasan ng taripa, hindi bumaba ang bigas, happy-happy lang ho yung mga importer na nakapaligid dyan sa Malacanang. Yun ho yun. Ikaw naman, Senator tuloy, Congressman Erwin Tulfo. Broken po yun, broken, hindi po well-milled yun. Otherwise, nasa 30 na pa yun to 35. Bakit po nasa 50 pa rin, Mr. Chair? Ang tanong ko sa inyo, what are you doing, Department of Agriculture? Kaya nga binabaan ng taripa ng Pangulo para makabili ang mga Pilipino ng bigas, si Juan, si Maria. Bakit hindi pa rin siya makabili? Bakit 50 pa rin ang bigas? You tell me that. You tell that to the people. Naku.
Huwag niyong sisihin ang Department of Agriculture dyan. Alter ego lang yan ng Pangulo. Ang bagsak dyan ay nasa executive talaga. Kay Marcos Jr. Huwag niya, ayan ang problema dito sa mga aso ni Marcos Jr. Huwag niyong isisi dyan sa mga ahensya ng pamahalaan. Lahat ng direktiba na ginagawa ng Department of Agriculture, hindi naman na mangyayari yan kung walang kumpas ng presidente. Ganun ho yun, Congressman Erwin Tulfo. Ako naman, linuloko nyo na naman kami. Linoko nyo kami sa akap. Ngayon, pati dito sa pagtaas ng presyo ng bigas, gusto nyo pang isisi sa departamento na to. Ayan dapat sanang tutugon talaga diyan ang opisina ng Pangulo kasi ho mga kababayan, ano na ho ito? Hindi na ho biro yung napakamahal na presyo ng pangunahing bilihin. Hindi na ho pwedeng isisi na lang to sa isang ahensya ng pamahalaan. Dapat ho, kung sino yung pinakapinuno, siya na ho dapat ang ating tanungin kasi nagre-report ho sa kanya lahat ng mga sekretary na yan, no? Hindi naman ho gagalaw yung Department of Agriculture kung walang kumpas nitong si Marcos Jr. Kaya dispalinghado na naman ho itong congressman na to. Kaya yan ho ang mga dahilan kung bakit yung ngayong mga panahon na to, kung laging nangunguna sa survey ang si Erwin Tulfo, naku po, malaking kalokohan ho ang nangyayari ngayon mga panahon na to sa mga survey na naglalabasan. Maraming salamat po sa katanungan. Mr. Chair, ang Department of Agriculture po ay walang karapatan na magdikta o magbigay ng presyo ng bigas. Subalit, nito pong mga nagdaang araw, pinatawag po ng Department of Agriculture yung pong mga retailers sa palengke. In fact, nadyaryo po ito at tinatanong po namin sila, bakit mataas pa rin? Kahit po kasi kami, nakikita namin na tama po yung sinasabi ninyo na looking at the international prices plus the reduced tariff, dapat po hindi na 44 yung presyo po ng pinakamurang bigas ngayon. Dapat po malapit na tayo sa 30. Pero hindi nga po ito nangyayari. And we understand and we are very thankful to this committee na binibigyan po natin ng pansin so that we can resolve this once and for all. Medyo kulang po kami ng kakayanan kung kami lang, pero I think our colleagues in the government, particularly DTI and other sectors, can help us ensure that the prices will go down. Hindi, walang makakatulong dyan. Sa atin dito ano ho talaga yan? Corruption ho yan. Corruption ho yan, yung napakataas na bumaba na taripa pero di pa rin gumagalaw ang presyo ng bigas. Meron hong kumikita pagka ganyan. Meron ho talagang kumikita. Ngayon, kailangan nating kalampagin yung mga tao sa Malacanang. Kung gusto ko talaga nating bumaba ang presyo ng bigas, kailangan ho nilang magpaliwanag kung anong nangyari dito sa implementasyon na to ng pagbaba ng presyo ng taripa ng mga imported na bigas. No, ang direkta hong natamaan dito mga kababayan, ang direktang naperwisyo dito yung mga magsasaka natin. Dahil makikipagkompetensya na ho yung natin, ang mahal ho ng production ng bigas sa ating bansa, kasi outdated na kumbaga. Ngayon, yung mga napuproduce nating bigas, makikipagkompetensya yan doon sa mga imported na bigas. Ang mangyayari ho dito, dahil nga naman na napaka-efficient ng pagsasaka nila sa ibang bansa, kaya pagka ho binenta yung mga bigas na naproduce sa ating bansa, kailangan hong makipagsabayan doon sa mga ini-import netong mga kaibigan, netong si Tambaluslos, ni Lisa Araneta Marcos, at netong si Marcos Jr. Okay? Per November na ho tayo. July po bumaba yung taripa. So you have July, you have August, you have September, you have October. 3 buwan, hindi pa kayo nag-uusap-usap ng DTI, ng Bureau of Customs, kung sino man yan. Hindi pa ho kayo nag-meeting, paano natin bababain? Araw-araw nilang tinutulig sa yung gobyerno natin. Araw-araw binabanata ng Pangulo. Araw-araw tinitira na saan na yung 20. Sabihin na natin granting, hindi na natin maabot yung 20, pero sana kung bumaba at kaya nang bumili yung 100 piso na kinikita ng isang ordinaryong mama ay makabili ng 2 kilo, masaya ho siguro. 3 months na ho bumaba ang taripa. July, August, September, October. It's already November. Wala pa rin ginagawa. At sasabihin nyo, pasalamat sa committee na ito. Hindi ho namin trabaho yun. Trabaho ho ninyo, magsama-sama kayo,
We don't care kung sama nyo yung DTI, isama nyo yung Customs, PNP, NBI, lahat na kayo magsama-sama. Ang importante, makabili si Juan Maria ng murang bigas. Ikaw na rin may sabi, mura na sa international market, bumaba na yung taripa, dapat ho, malapit-lapit na sa 30 per kilo. Pero bakit wala pa rin po? Now, bakit nga ho? Kasi ito naman si Senator Erwin Tulfo, ang dahilan ho kung bakit di bumababa. Kasi nga ho, hindi na yung pagtapyas sa taripa, hindi naman ho yung dahilan para kumita ay para magmura yung bigas. Para kumita lang yung mga kaibigan ng tambaluslos ng mga tao diyan sa Malacanang. Yun lang ho dahilan. Kayo naman ho. Ho pala, Napahirapan nyo Ayusek Perez. Sir, siguro po kailangang linawin natin na yung Department of Agriculture has no power to control prices. Yung Naintindihan ho namin yon, Mr. Chair. Opo. O sige, kung wala kayong power, kaninong power ngayon na magsabihin yung suggested retail price? Dapat to, kasi kung hindi yung sa inyo, kaninong trabaho yon? So, ibig sabihin, yung retailer, pwede niyang gawing 100 piso. Alam mo, Senator Erwin Tulfo, kahit lumuwa pa ang mata mo dyan sa pagdinig na yan, walang mabibilig sa'yo. Kasi kahit na anong pasigaw-sigaw mo dyan, kahit anong galit mo sa mga resource person na pinapadalo nyo at pinapahiya nyo sa mga hearing na yan, ang katotohanan, hindi pa rin may mababago na napakataas pa rin ng presyo ng bigas ngayong mga panahon na to. Hindi madadaan sa sigaw yan. Madadaan yan sa malinis na pamumuno. At itong administrasyon na to, wala silang ganun. Kaya, wag na ho tayong umasa. 3 taon na lang naman, tiis-tiis na lang ho tayo. Kasi kahit to gawing zero pa ho yung pagkolekta ng taripa sa mga ini-import ng mga agricultural products, wag ho tayong umasa na bumaba ang presyo niyan. Dahil hindi naman ho talaga yun ang pakay ng mga nakaisip, ng mga matatalinong nakaisip na tapyasan ang taripa sa mga imported agricultural products. So, 1 kilo, then you can't do anything. Walang magawa ang DTI, walang magawa ang DA, ang BOC, walang magawa. Wala tayong magawa pag ginawa ng retail kasi wala kayong power. Then whose power is it to say na ito ang suggested retail price? Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may respond. Base po sa Price Act, kung meron pong existence ng spike in prices by 10% of what is the previous month's prices, then the government can do something. Sa ngayon po, ang nangyayari, bumababa po yung presyo. Kaya lang, hindi pa po natin tinatamaan doon sa palagay namin na tamang presyo. In fact, sir, if I may just make a may I inform you that kasabay po ng pagbaba ng presyo ng imported rice, bumababa rin po yung presyo ng local rice. In fact, mga 2 piso po ang ibinaba ng presyo ng local rice. At ito naman, ang effect po nito ay yung pong presyo naman ng bilihan ng palay sa ating mga farmers. Pagdating po sa Department of Agriculture, we really have to do a balancing act. Mahalaga po ang pagbaba ng presyo ng bigas, pero kailangan din po namin balansehin yung presyo po ng palay sapagkat baka po naman yung ating magsasaka ay hindi magtanim kung sobrang bababa po yung palay. So, for us po, it's a balancing act. At ngayon, kung ang tanong po ay anong gagawin namin, pag nagkaroon po ng extraordinary spike, according to Price Act, 10%, then that's the time that government can do something. So ngayon, Mr. Chair, are you telling me wala tayong gagawin, bumaba na yung taripa, bumaba sa international market? It's not a concern yet? Hindi pa rin concern sa gobyerno? Ang bigas, sir, ay nasa 50. Meron pong 45. Umikot po kami ng speaker 3 months ago. 44. Bakit ganun? Pero limitado yung benta ng bigas, Mr. Chair. 2-3 kilo lang ang pwede mong bilhin. Whereas kung merong 50 pesos, 60 pesos, pwede hanggang 10 sakong bigas. Pero yung mumurahin na 45, parang kinokontrol ika nga, Mr. Chair. Kaya nga po sinasabi natin, and we're not talking here of yung local production, sir. Alam natin talagang medyo mas mataas. Mas mura po ang imported.
Kaya nga po ang tanong natin, wag mo na muna natin isama yung mga local production. At pinag-uusapan natin imported kasi dapat mas mura sila. Pero hindi nga po bumababa eh. Mahal pa rin ho, nasa 50 pa rin. Ang punto ho nitong si Erwin Tulfo, wala na ho siyang pakialam kahit mamatay pa yung industriya ng pagsasaka sa ating bansa. Yun ho yung kanila dito eh. Kumbaga, bahala na. Basta yung pinangako nitong si Marcos Jr., dahil ho, aanuhin ho natin, sisingilin din ho natin yan. Pinagtatanggol mo si Marcos Jr. eh. Diba? Pinagtatanggol ho niya eh. Tsaka mapahanggang sa ngayon, talagang todo sipsip pa rin tong, si Erwin Tulfo dito kay Marcos Jr. Kaya sa susunod, pagka nagkaroon na ho ng debate, sa tingin ho natin, kailangan ho natin tanungin itong mama na to. Kasi number 1 senator ka eh. Pagka nag-number 1 senator ka, ibig sabihin na dapat medyo mahusay-husay ka. Ngayon, kung ang naninisi ka lang, tinuturo mo lang yung Department of Agriculture at sila lang ang ahensya na talagang pinapasagot mo diyan sa napakahirap na problema na yan na hindi naman ho kumbaga pinilit eh. Hindi naman challenge itong si Marcos Jr. nung panahon ng kampanya. Siya ho ang nagpresenta na 20 pesos ang bigas pag nagpresidente ako. Ngayon pala ho talaga pambubudol lang ho yung ginawa ni Marcos Jr. na yun. Nakananto ko Ren, ako. sino ho ang nakikinabang? Tanungin ko yung tinanong ko sa BPI. Sino ngayon, Yusek Perez, sa tingin mo ang nakinabang sa pagbaba ng taripa na dapat savings po yan at dapat napupunta sa taong bayan? Sino sa palagay mo ang nakikinabang sa pagbaba ng taripa? Is it the importer or is it Juan and Maria nakikinabang, sir? Dito po sa senaryong ito, malinaw na hindi po si Juan at si Maria. Malamang po at sigurado tayo na yung pong nag-i-import ang mas nakinabang. Hindi po talaga si Juan at si Maria. Well, let me, because I would let my other colleagues to ask you a question. Then, sir, let me ask you this. May saysay pa ba na itong taripa ay mababa pa rin? O sa palagay mo, panahon na ibalik na lamang that we are losing money, the national government is losing money, billions of pesos dahil sa pagbaba ng taripa na ito, problema ho natin yan ngayon, nawawalan tayo, pero ang bigas hindi bumababa. Will you at DA recommend to the President na ibalik na lamang sa 35% ang taripa? Base po sa mga, if I may be, because I'm under oath, Mr. Chair, I cannot lie. I have to be very, very honest with my answer to you. Kahit po yung NEDA, nire-recommend nila na yung taripa ay hanggang Pebrero na lang. Ang maganda po kasi nito, doon po sa executive order ng Presidente, nagbigay po siya ng periodic review for rice every 4 months. Kaya po, pagdating po ngayon pong Nobyembre, ay meron pong meeting, pag-uusapan po ito ng committee ng NEDA with DA this time po. Magmi-meeting po kami, in fact, bukas, Wednesday, magmi-meeting po kami sa Wednesday ng NEDA. Kasi po, ang lumalabas po sa mga news reports po ngayon, plano nila na by February ay hanggang doon na lang po yung 15%. Dahil tama po naman, Marso po kasi ay panahon po ng anihan. Kaya po, yun po yung senaryo po ngayon, Mr. Chair. Mr. Chair, before I give way to my other colleagues, my last question and point, sir, is i-address ko lang po sa DA. Sir, sana yung pag-meeting ninyo ng NEDA, pag-meetingan ninyo kung paano bababa ang bigas sa 40 na kakayanin po ng tao. Huwag ho kayo mag-meeting ng mga statistics at huwag mo akong bibigyan ng statistics. Walang pakialam ang sambayan ng statistics ninyo. Yung mga bilang lang yan, mga graph na yan, pataas, pababa, kung ano man yan. Walang pakialam ang tao. Ang gusto marinig ng tao na ang bigas, Grabe. Ibang klase yung magpapogi itong si Erwin Tulfo. No, akala niya madadaan niya sa pagganyan-ganyan yung pagtatanong diyan sa mga dumadalong resource person diyan. Kaya wala na talagang wala nang respeto yung mga kababayan natin. Akala mo ginagawan mo ba ng pabor niyan yung mga ordinaryong Pilipino, Erwin Tulfo? Yan, sukang-suka lang kami sa iyo kasi mantakin mo 'yon.
'Di ba? Paano ka naging una sa survey? Yun lamang tanong kung sino ang kumikita ngayong mga panahon na to diyan sa kapalpakan ng administrasyon na pagtapya sa taripa ng mga importer na agricultural products. Hindi mo masagot, anak ng tokwa. Napakasimple lang naman ang tanong na yan. Ang kumikita dyan, yung mga kaibigan ng amo mo. Yun lang naman. Kaso next week ay po pwede na sa 40 at 1 to sawa ang pagbili nila. Ayoko po ng statistics sa susunod po nating hearing. Ayoko nang marinig. Ang gusto ko pong namin marinig dito, ang bigas ay bababa po na hanggang 40 at makakabili na sila na hindi limitado. Can we do that? Yan po ang dapat pag-usapan ninyo ng NEDA, Yusek Perez. If I may respond po, gusto ko rin pong ipaalam sa committee na ang Department of Agriculture po, meron kaming effort to reach out first to the vulnerable sector. Naintindihan po namin na mahalaga ang access sa bigas. Kaya po naman, meron po tayong bigas na binebenta natin at 29 pesos. Ito po ay 10 kilo ang binibigay natin. Kaya lang po, we have to admit po, Mr. Chair, na limited pa po ito. Pero bababa po tayo hanggang sa mga munisipyo, maglalagay po tayo to our Kadiwa Center para maging accessible po yung murang bigas para po sa ating vulnerable sector. But we are also mindful of the 40 pesos. We will work on that po, sir, as you mentioned. Thank you, Mr. Chair. I'll just reserve my other questions for later. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video sa pagtatanong na to nitong ating laging nangunguna sa mga survey, wala naman ho palang sinabi. Kahit dito lang sa pagtatanong na to, imbis na, kailangan pa bang ipanukala o sabihin kay Marcos Jr. na hindi gumagana yung pagtapyas ng taripa na yan. Meron ka naman direct, direct line kay Marcos Jr. Bakit hindi mo siya rektahan? Bakit hindi mo siya tawagan na sabihin sa kanya na, oh, boss, di gumagana yung pagtapyas mo sa taripa, anong plano mo dito? Di ba? Ganun lang naman ho kadali yan. Pero dahil nga tumatakbo ka, kailangan mo mag-epal, kailangan mo magpabida dyan sa committee na yan at ipakita sa ating mga kababayan na kunyari, concern ka sa presyo ng bigas ngayong mga panahon na to. As always, maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayong lahat. Malinat ng Pilipinas.